Nagdala na naman ng matinding perwisyo sa Tacloban ang ilang araw ng malakas na ulan. Dagdag pahirap po ito sa pagproseso sa mga bangkay na hindi pa naililibing. Ang mga nakatira naman sa mga tent muling nagsilikas. Nakatutok si Salima Refran. Maputik at masukal ang daan sa Barangay 87 San Jose, Tacloban City. Nagkalat ang mga gamit na tinangay ng super bagyong Yolanda. Ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection tuloy sa paghahalughog sa ilalim ng debris ng mga katawan ng mga biktima. 5 bangkay ang aming nakita. 4 sa kanila, matatanda. 1 naman ang sanggol. Habang tumatagal, mas sumihirap daw ang retrieval operations. Meron po tayong mga reported na kinuha namin sa debris, galing sa debris, nasa ilalim. Yun po ang medyo mahirap. Simula kahapon, halos 10 katawan kada araw ang nare-retrieve ng kanilang grupo. Sa Barangay Suhi, tuloy pa rin ang operasyon para makilala mahigit 1,400 bangkay. Ang mga nakatiwangwang nalubog na sa putik kaya pahirapan ng operasyon. Hindi pa rin tapos ang rebagging sa mga sira ng body bag. Si Department of Health Secretary Enrique Ona, ipinadala na rin daw ng Pangulo para tumulong. Bitbit ang 2,000 pang body bags. The instruction is to make sure that we follow all the necessary guidelines that are needed in the burial. Barangay Basper ang unang tinungo ni Ona. Ang higit 1,200 ng mga unidentified na mga bangkay dito na tinabunan ng lupa nitong bagong taon, hindi na raw kailangang iproseso pa ng NBI. Ito raw kasi yung mga naproseso na ng DOH at SOCO. Yung sa NBI kasi is more focused on identification, which takes very long. So pagka ganito na marami, kaya talagang merong temporary burial. Nasa 2,600 daw ang bilang ng unidentified victims ni Yolanda. Pero maaari pa raw tumaas ito. 2 hilera ng katawan kasi ang nauna ng inilibing sa likod ng processing center sa Barangay Suhi sa unang mga linggo ng trahedya. I think they are doing a good job. Of course, we should have been able to bury them faster. Pero tila hindi nakikiisang panahon. Higit 1 linggo na nga itong tuloy-tuloy na ganito kalakas sa mga pag-uulan dito nga sa Tacloban City. Kaya naman dito sa Barangay 88 mula binti hanggang tuhod na yung taas ng tubig. 20 mga tent dito nga sa tent city nila ang wala nang nakatira. Ang takot kasi ng mga residente, maulit muli ang hagupit ng bagyong Yolanda. Nasa 40 pamilya na sa mga tent na binaha ang kusa ng nagsilikas. Hindi na po kasi natutulugan kasi wala na pong napasok na po ng tubig. Ang naiwan, gumawa ng paraan para hindi bahain ang kanilang tents. Nilagyan na namin ng mga bato saka buhangin para mailagay ulit yung namin, tutulugan. Nalagay ng kanal para dala ng tubig. May stulang dagat naman ang kabilang purok, mula tuhod hanggang bewang ang tubig. Pero naisip na rin ng evacuees na gamitin ang tubig ulan para pangsaing at tubig inumin. Waray naman choice nga iinom. Ang DOH, sinabi namang maaaring inumin ang tubig ulan. I would still advise you boil it, and kung hindi mo maboil, is put in yung tablet, Aquatabs. Mula rito sa Tacloban City sa Leyte, Salima Refran, Nakatutok, 24.